actually si Tatay F ang nagsabi na medyo maingay yung ibang pelikula, kaya might as well ipapanood sa mga piling mga press para umingay din itong atin. Kasi napapansin ko pagka nag-a-announce yung iba, parang hindi nasasama to sa mga announcement. Kaya kaya inano ko na rin, i-open na lang namin that we also submitted. Kasi para pumasok sa radar ng MMFF. Direk, ano masasabi mo? Kaya mo pa rin palang magpatawa ng mga tao? Yes, masaya. Alam mo, nung nandun kami sa Wild Sound, nanonood kasi yung mga staff eh. Sabi nila na, hindi, not to offend anybody, pero sabi nila, yung comedy daw natin, parang kasi every MMFF parang pambaklang comedy. Parang this time daw, yung parang bumabalik tayo dun sa mga comedy nung araw, na situational comedy, na ganun. So, yun, salamat naman at naibigan ninyo. At very Gen Z. Yan din ko talagang kita. Kung natural ka rin palang komedyante, hindi magaling ka rin palang patawa. Nung pinanood ko, medyo mahirap po yung role dito. Kasi ang pinakamahirap na artist magpatawa at magpasaya. At alam po natin yun, kaya idol natin si Vice Ganda eh. Kasi lagi siyang nakakapagpasaya tuwing Pasko. So, ito pong malaking bagay sa akin to dahil hindi ako sanay magpatawa. Joker po ako sa personal pero hindi ganun kaklaseng ka-comedy. Kaya nung binigay sa akin lahat ng script na ganun, medyo nagse-second guess ako na kaya ba to? Maganda ba to sa screen? Pero after watching the film po, sabi ko, okay, pero pwede pala ako maging komedyante. Oo. Galing. Galing. Nick, Revelation. Napaka-natural ng acting mo. Ang galing mo. Ang galing. So, take the first movie mo to, di ba? Bali, first movie ko to sa big screen. So, kumbaga, pangarap talaga to na gusto kong mangyari. At hindi naman ako nabigo kasi tinulungan naman ako ni Direk Vince. At siyempre ng mga kasama ko dito sa lahat ng cast and crew. Nagpapasalamat ako kasi talagang sinuportahan nila ako. At siyempre sana suportahan din ninyo ako. Abangan po ninyo ang movie na to at siguradong magiging masaya ang pamilya. So how much do you want ba na masama ito sa MMFF this December? Siyempre, sino ba namang ayaw? Diba talagang yun yung pinupush namin dahil talagang yun din yung pangarap namin mangyari dito sa movie na to. So talagang pinupush namin. Pang pamilya po talaga siya. So kahit paano kinakabahan na kayo nalalapit yung announcement? Medyo po. Siyempre maraming nagpasa. Pero kami naman, positive naman kami na papasok ito. So anong nais yung iparating sa MMFF committee na dapat mapili pong movie nyo? Kasi in fairness, maganda. Yun, ma'am sir. Yan. Nakikiusap na po kami. Sana magpasama po kami sa darating na MMFF. At sigurado po kami na magiging masaya ang mga manonood at hindi po kayo mabibigo. At saka siguro napakahalaga ring sabihin na ang Pasko ay para sa mga bata. Para sana maglagay ng pambata na katulad ng Hiwaga. Kasi matagal na tayong walang ganun yung mga Magic Temple, Magic Kingdom. O para ngayon naman, sana yung mga bata naman ang pagbigyan natin. Kasi Pasko. Yeah, it's a good thing po na hindi lang pinopromote ng movie is yung magpatawa at magpasaya. Pinopromote din po namin dito sa pelikula na to yung culture and arts pa rin. Values pa rin ng pagka-Pilipino natin. So nandun pa rin po ito. Si Ines. Yes. Galing mo aswang. Galing mo aswang. Napaka-natural mo yung aswang. Dati ito mga aswang. Mga aswang ako ng mga guys. Maganda rin aswang. Hindi. Nakilala niyo ba na ako yun? Nakilala niyo naman ako, di ba? Hindi, may costume hindi. Oo, yung mga design. Hindi, first time ko po talaga na bumanat na gano'n. At si Direk talaga yung nagpa-arte sa akin ng gano'n. Pati yung modulation ng boses, diba? Ang sakit sa lamang. Pero laban, diba? Pasay gaganda ng Pilipinas. Pero sisiw lang sa'yo eh. Ako, diba? Yun yung role na pinag-isa ka nila. Saka sa closing ka. Closing ako, diba? Oo, sa part 2. Diba? Sa part 2. Wala mang produce. Charot! Si Direk ulit ko kunin ko. Hindi, nagulat ako kay Direk kasi paano ba ito? Wala pa kasi akong napanood na ginawa niya. Although talagang ang ingay ng patips talaga.
na nakuha. So, nung napanood ko ito ngayon, sabi ko, Kaya naman. So, hindi na ako nagtaka na best director siya, ilan na? 3, 4, 5? So, hindi na ako talaga nagtaka. Bakit siya naging best director? Siguro hindi lang ayoko rin napakahirap ng pinagdaanan namin sa pelikulang ito kung alam nyo lang. Hindi rin namin alam pag tinitingnan ko itong mga artista ko kung paano namin ito natapos. Na ganyan. Pero thankful na din ako dahil very cooperative ng aking mga artista, na mababait lahat ng artista ko. Even si Yorme, in fact yung last shooting day namin, ayaw na kasi namin mag-shooting day pa na isa pa. Talagang pinilit namin, alas 5 kami natapos or alas 6 ng umaga, may Itbulaga pa siya. At nandun pa kami sa San Miguel, Bulacan. So talagang, pero tuloy pa rin. Sabi nga niya, kailangan matapos na yung pelikula natin para umabot sa MMFF. At syempre, si Nick, si Tita Beth, syempre, si Gazini, may isang araw na hindi siya umabot sa flight niya. Kasi nga, in-extend namin yung shooting. Ganon. Ayan, maano naman ako ng Eddie Garcia, no? Pero, hindi, alam niyo naman na talagang maliit lang kami ng production. Pero, ibinuhos ko na lahat dito. Kaya, MMDA, baka naman. Yun. Ay, yes, ano yung mga challenges na kinaharap niyo? Yung ulan, yun yung pinaka talaga. Kasi tag-ulan kami nag-shooting. Pagkatapos more on the outdoor kami So, yung ulan, yung putik, yung mga ilan yung mga nadulas, ilan yung mga na-spray. Kasi bato-bato talaga yung dinadaanan namin. Tapos, akyat baba sa bundok. Baba sa bundok. Delikado yung mga dinadaanan namin talaga. Nagbabaha. Hindi kami makaano. Tapos there was this instance na gabi na kami natapos, tapos bababa kami ng bundok. So, yun yung talagang challenging. Kasi umuulan pa, ang lakas ng ulan. Walang ilaw. Walang ilaw sa bundok. Parang kailangan magpakat na kayo kasi yung umalis na artista, hindi na nakakalagpas. Kasi nga pataas na doon, pataas yung tubig. Sabi ko, yung tapos ng taping natin dun sa isang lugar, yung pabalik na tayo sa natin. Oo. Isang oras na lakaran talaga. Isang 1 hour. Halos baba, taas. Sobrang As in napakahirap. 1 hour na lakaran. Walang ilaw yun Cellphone lang mga ilaw namin. As in, sobrang hirap. Pero, nakita nyo naman yung location kasi nung una namin yan na pinaplano, kami nila Nick, sabi namin, o sige mag-ano na lang tayo, mag-mock up na lang o kaya green screen. Kaya lang sabi namin, hindi siya magiging ganito kung minock up namin yung pelikula. Talagang sinaga namin makahanap ng location na ganito. Virgin location itong amin. Ganda. Yung San Miguel, Bulacan, virgin location yon. So, yun. Yung Tanay parang nagamit na before, pero yung sa San Miguel, Bulacan namin. Yung mismong kuweba namin, although pinidi naman din yon, pero totoong kuweba siya. So, may kuryente doon din may nagdala kami ng generator. So you can just imagine na pinapanik sa bundok yung lahat. Yung genset. Grabe. Physical asset lahat to. Physical asset. Ayoko kasi magmukhang yung parang yung nilalagay na visual effects na halatang halata. So kung mapapansin niyo, pinidi lahat. Physical asset talaga lahat. Pinidi lahat. Direct Vince, how did you prepare, especially Nick Banayo, for the role? Kasi sinabi niya ito yung first. Unang-una sa palagay ko nilalalang ang maging magaling na artista. Kahit kasi anong training mo, kung hindi talaga magaling, wala mangyayari. Sa palagay ko, magaling talaga siya. So, parang feeling ko, inborn siya na artist siya at gusto niya talaga, kasi alam mo, pinakamaganda yung passion mo na gustong-gusto mo talagang umarte. At yun yung nakita ko sa kanya, gustong-gusto niya talaga magkaroon ng launching movie, umarte, at maging maganda yung pelikula. So, tulong-tulong kami lahat, pero more on him kasi hindi ko naman siya inutusan ng kahit ano basta nakita lang niya yung script, inanalyze niya. So, yun lang. Siguro, kung minsan,
pinapaano natin, dinidirect natin siya, pero more on talagang siya ang natural ang acting niya talaga. Inborn. Kaya nga. Sa akin naman, yung sa sinasabi ni Direk na natural acting, kumbaga nasanay na rin kasi ako kasi dati pa naman gumaganap rin ako sa mga short film. So, pangarap ko talaga mag-artista kahit nung bata pa ako. So, hindi ko naman nakalain na matutupad ko. At syempre, yun nga, sabi ko dati, sumulat at nag-direct na rin ako ng sarili kong movie, nag-produce ako. Pero hindi naman siya ganito na, kumbaga, ganito kalaking movie. Sa YouTube ko lang po siya pinapalabas. So, kaya po nasanay din ako sa pag-arte. So, direct si kumusta katrabaho si Gazini? Kasi first movie rin niya ito. Yeah. Alam mo, Beauty Queen, syempre. yes, napakaswerte namin kay Gazini kasi, di ba sa Toledo baby kasi ako. So, si Dr. Toledo, ano niya si Gazini, nabanggit lang sa akin ni Dr. Toledo, sabi niya, meron akong beauty queen na gusto mag-artista. Sabi ko, sino? Si Gazini Ganados. Parang, naalala ko kasi, di ba pagka mga pageant, si Gazini kasi talaga yung pinakamagandang mukha na Miss Universe Philippines. In my opinion, sorry sa mga pero in my opinion. So, nung nakausap ko si Gazini, sabi niya, direct na dito ako sa Cebu. Sabi ko, sige, pumunta ka ng Manila, may titirahan ka ba sa Manila? Sabi niya, may condo po yung tita ko. Sabi ko, sige, pumunta ka ng Manila, gagawin kitang bida sa film. Hindi niya ine-expect na totoong film. Kala niya student film, kala niya yung lang, yung short film. Hindi niya alam na talagang for MMFF. So, talaga nakakatuwa dahil very humble siya at saka bagay na bagay sa kanyang role actually. So, how does it feel to kiss? At ilang kissing scene pa yan? Oh.